Kunwari senador kayo o member ng House of Representatives, so naghihimay ng budget, hindi po ba? Hmm. I mean, given the realities ngayon sa politika natin, papaano ba mami-minimize yung pakikialam? Kasi ganito yan, 'di ba? Kunwari ako congressman o kaya senador, sabihin ko, mas alam ko yung distrito ko, mas alam ko yung kailangan ng constituents ko. Kaya kailangan namin ng proyekto na ito. So ano yan, 'di ba? Diskusyon, ano ba tawag doon, horse trading? Hindi ko Hmm. sinasabi nangyayari 'yun 'no, yung mga pine-pressure yung cabinet members, 'di ba? Hindi ko sinasabi nangyayari 'yun. Pero papaano ba maiiwasan 'yun? Siyempre, ang underlying reason naman nila, siyempre susunod na eleksyon kailangan may maipakita ako. Kung ako naman yung Hmm. senador, siguro dahil ang constituency ng mga senador national, hindi naman isang specific district lang, kunwari merong ambisyon niya na tumakbo for a higher office, kunwari vice o president, titingnan niya kung saan siya medyo mahina at dun siya magbubuhos ng proyekto. So, papaano ba mami-minimize yun na not to ano, para hindi naman maging sa detriment ng mga taong bayan? Una, vicious cycle kasi yan, eh. Ang linaw-linaw naman ng, separation of powers, 'di ba? Linaw-linaw, eh. Sa konstitusyon, sa mga batas, ang linaw-linaw, 'no? Pero dahil nga to maintain yung support, yung political base ng mga national leaders, 'no, ay nilalabag nila yung separation of powers na yan. Yung mga legislators nagiging executive, 'di ba? Nagiging executive na talagang dapat bawal, eh. Bawal, eh, 'di ba? May separation of powers ka nga, eh. Eh, di tumakbo ka na lang gobernur o kaya tumakbo ka na lang mayor, ba't ka pa tatakbong congressman? Kung yung congressman ay talagang legislator, eh, di ang gaganda ng mga ginagawang batas. Eh, ito nga Hmm. kanina narinig ko may sinasabi pinagmamalaki na Robin Hood, Padilla Bill, 'no? Yung gano'n. Law. Oo, law. Hindi naman siya ang gumawa nun, eh, yung matandang Ramon Revilla gumawa nun, eh. Mm, Yung, binawasan yung parusa sa illegal mm, possession at saka ginawang bailable. Pero ngayon dahil siya yung nakinabang ginawa ng tawag na Robin Padilla, law. Law, 'di ba? Tapos, eh, meron pa siyang kung ano-anong mga sinasabi. Ibig sabihin dapat walang ganyang klaseng confusion, eh. Kung talagang trabaho ng legislators ay gumawa ng legislation. At diyan siguro mahalaga yung role ng executive. Dahil yung role ng executive ay pigilan 'yan, 'no? Pero siyempre dahil nga yung executive gusto rin mag-survive, gusto niya ng mga legislations na pabor sa kanyang, priority bills, ibibigay niya yung gusto ng mga legislators. Pero sa Mm, ibang bansa, halos imposibleng gawin 'yan, eh, 'di mm, ba? Dahil established yung rules, eh, established yung institusyon. Sa mm. atin, dahil never naging strong yung ating institusyon, kaya ganyan yung nangyayari. Naging Ganyan yun strong yung kaya personalities. yes, kaya at a certain point, this has to stop. At Yeah. saan magsisimula yan? Sa pinakamataas na opisyales ng pamahalaan. Magsisimula yan sa presidente, 'no? Ah, At Sorry, curious po yan ako. ay hindi ko aasahan ngayon. Dahil nga Okey. the system is such, 'no, na kuwan sila, eh, 'di ba? They rely on each other. Pero sa 2028, yan yung ating last chance na magkaroon Hmm, ng ganyang klaseng tunay na separation para mag-survive yung ating lipunan. Kaya't hmm. napunta tayo sa bingit, eh, dahil sa ganyang gawi. Dapat sa 2028 ay tapusin na yan or else talagang mahuhulog tayo sa bangin, 'no? Well, pero Hmm. Sen, that would Hmm. presuppose na talagang magkakaroon ng at least isang matinong kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Pero linawin Hindi ko lang 'no, gusto ko lang po hmm. ipagtanggol yung mahal na pangulo natin ngayon kasi siya yung nakaupo, eh. Kasi maski hindi niyo po siya kini-criticize kanina, Hmm. Hmm. puwedeng masabi na parang papunta sa direksyon niya kasi siya yung nakaupo, eh. Eto naman, gusto ko lang po ipagtanggol yung mahal na pangulo natin ngayon na dapat naman po kilalanin natin yung talagang ginagawa niya para mapaunlad yung buhay ng bawat Pilipino. Yung sinasabi kasi ni Senedo ano yan, eh, that's real at yung impact niyan talagang mararamdaman natin kung gagawin natin yan. We really have to change the rules of the game,
'di ba? Para mabawasan yung likelihood na yung kung sino-sino lang, yung mga korap, yung talagang nauupo sa puwesto. Kaya nga ngayon 'di ba, I don't know, medyo nagkalimutan yata, eh. Eto po, seriously, ah, maganda na binanggit ni President Marcos, hindi, ulitin natin, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mahalaga sa kanya yung anti-political dynasty law, okey? Although hindi natin nadinig doon sa kanyang huling State of the Nation address, pero I suppose priority pa rin 'yan. Meron pang panahon para po maisulong 'yan. Although yung version diyan sa House of Representatives, mukhang kung yun po'y masusunod, ma-institutionalize lang yung mga political dynasties na marami as they are ngayon. Pero I'm not putting it past the legislative procedure or system natin na siyempre magkakaroon ng version itong Senado, magkakaroon ng BICAM, baka doon maayos yung talagang legit na anti-political dynasty law. At doon lalabas yan, di ba? Kung gaano ka-importante ito dito sa mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Di ba? Pararendahan ba niya yung mga nandiyan sa legislature para sabihin na, teka, sinabi ko priority ko itong anti-political dynasty law, eh. Pero bakit ganito yung version na lumabas? Hindi ba? Hindi naman dapat magkalimutan dahil mismong presidente yung nagsabi na importante yung anti-political dynasty law. Kung hindi man maganda yung version na lumabas sa House of Representatives, meron pang pagkakataon yan para maayos. Let's say lumabas yung version ng Senado, magkaroon ng BICAM, at talagang magkaroon ng legit anti-political dynasty law. Pero mangyayari lang yan kung yung mismong Pangulo talagang magpapakita ng tawag dito, ng resolve. Ayoko ng ganyang version. Hindi ko pipirmahan yan kung walang kwenta yan. Kasi mapapahiya ako dito. Again, Yuse Claire, hindi po ito kritisismo, binanggit ko lang po. Dahil sabi nga ng Pangulo 2 weeks ago, kailangan ng reset sa relasyon natin sa China. Ang kinakailangan na reset ay yung reset dito sa relasyon natin sa loob ng bansa, no? Ayun na nga, para magkaroon ng reset, no, kailangan malinaw ano yung babaguhin. Ibig sabihin, kailangan meron kang vision tsaka platform. Ikalawa, kinakailangan meron kang political base na magtutulak nun. Dahil kung tayong dalawa lang magtutulak niyan, sino makikinig sa atin? Di ba? Mm. Walang shortcut eh. Kailangan may movement na magtutulak niyan. Meron kang semblance ng movement pero hindi pa rin gano'n kalakas. Pero kailangan palakasin pa. Yun yung ikalawa. Ikatlo, kailangan talaga meron kang mga politiko na kumakatawan diyan sa reset na yan. Kaya napaka-crucial yung 2028. Ngayon kasi ang ginagawa natin, we choose between lesser evils eh. Di ba? Yeah. Halimbawa, dito sa impeachment, wala kang 2/3 eh. Di ba? So, kinakailangan mo dito sa existential battle, no? Ng mga dynasties. Merong isang dynasty na gusto kang patayin, gusto kang ubusin, gusto kang maging probinsya ng China, 'di ba? So, very delicate yung balancing act na ginagawa natin. Pero dapat matigil na yung balancing act, yung choice between lesser evils, no? Kailangan sa 2028 may bago na or Yeah. else, 'di ba? Or else, no? Ano? No, doon ako sa or else. Pero ang sabi naman ni mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., His Excellency, doon sa latest FOCAP forum, definitely mag-i-endorse siya. Pero tama naman yung sagot ni mahal na Pangulo. Masyado pa maaga for that. And kailangang i-consider yung mga mangyayari between now and let's say before the filing of the certificates of candidacy. Pero I suppose maliwanag na by this time, no? We cannot afford another Duterte in Malacanang. And I think a Sara Duterte presidency would be even more disastrous compared to that of her father. Pero ako na-offend ako sa sinabi ninyo, no? Na para bang ang sitwasyon dito, choosing between the lesser evil, no? Grabe naman kayo magsalita. Na-offend ako, Di ba ang weird? Kunwari, 21 ngayon senators na available. Loren Legarda, talagang malubha ba yung karamdaman? Extended yung medical leave, di ba? Sobra. Naiiyak nga ako eh. Tapos si The Beard, wala nung mga nakaraang impeachment trial days. So, bawas agad ng 5.
Hmm. Si Idol Robin nung huling hearing, mukhang nag-monitor lang sa TV sa kwarto dahil birthday ni Mukhang kukulong din ni ombudsman, dahil hindi humaharap, dun sa obstruction of justice. Pero sabagay bailable naman yun. available naman 'yan, may kulong ba 'yun? Hmm. May kulong yun, pero bailable yun. Pero grabe naman, huwag niyo naman pag-initan si Idol Robin, kayo talaga ano. Yabang, ayaw humarap, 'Wag gano'n, 'wag gano'n. Mm. 'Pag imagine ninyo 'pag tinanggal niyo sa impeachment trial 'yan, kunwari ito Hmm. yung buong utak ng Senado, Hmm. ang laki ng matatapyas diyan 'pag tinanggal niyo Medyo, siya, 'di medyo, ba? medyo, medyo. Pero it could be all of the above, Puwedeng, nagdadagdag ka kahit, ayaw mo na madadagdag, 'no? Pero at the same time, may kuwan naman, may jurisprudence naman para babaan. Hindi naman written in stone, hindi naman absolute yung two-thirds, 'no? Mm, Mas naniniwala ako dun sa mga legal luminaries na nagsasabi na hindi absolute yun. mm. Hindi naman tayo lang nagsasabi niyan, medyo mga kilalang mga legal luminaries din yung nagsasabi, 'di ba? So, mas yun yung kinikilingan ko. At saka Sen, Pag mukhang hindi mm, pa naman binding yung sinabi nung start ng trial ni ano, ni, Presiding Officer Chis Escudero. Dapat importante yung mga title sa'tin. 'Di ba sinabi niya agad, 16 yung threshold yes, vote, para maging justiciable at saka oo. para Pero hindi magkagulo sa simula pa lang. Baka kasi oo, magkagulo sa simula pa lang, 'di ba? hmm. Tingnan mo yun, nung simula, hindi na ng gulo yung minority. Although, pinagmalaki nila yung 32 million votes nung akusado.